For God's sake, no! Kahit kailan hindi ko siya pinili. Aaminin kong naduduwag akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo noon. Pero kahit na kailan hindi ko siya pinili, ikaw ang totoong mahal ko, Amira. Para siyang estatwa habang nakatingin lang dito. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Dahil ginulat siya ng mga revelasyong ito ni Caleb. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi niya dapat pairalin ang kanyang emosyon. Ito ang dahilan kung bakit palagi na lamang pumapalpak ang mga desisyon niya sa buhay. This time, kailangan maging matalino na siya. Tumindig siya ng tuwid. Bumalik ka sa Amerika, Caleb. Kailangan mong unahin ang health mo. At tungkol sa ating dalawa, I don't think may babalik pa natin ang lahat. Masyado ng maraming mga masasakit na nangyari between us. Habang sinasabi iyon, hirap na hirap siyang pigilin ng kanyang pag-iyak. Hindi naman iyon sinasabi ng kanyang puso eh. But this time, kailangan niyang pakinggan ang kanyang utak. Amira, hayaan mo na ako sa bagong buhay ko, Caleb. Gusto kong bigyan pansin yung mga pangarap ko na naisang tabi ko noon. Don't worry, hindi ko pipigilang makita mo si Gertrude. Alam kong nananabik siya sa'yo. At hiling ko lang, sana this time, maramdaman niya ang pagiging father mo sa kanya. Huwag mo siyang paasahin. Hindi ito umimik. Huminga siya ng malalim. Ngayon, pwede na ba nating umpisahan ang tungkol sa dahilan ng pagpunta ko rito? Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng gusto kong sabihin, Amira. Yan din naman ang sasabihin ko sa interview ko. Caleb, this is not about us. Hindi mo pwedeng i-discuss sa publiko ang tungkol sa nakaraan nating dalawa. Naiinis na sabi niya rito. Bakit ba gustong-gusto nitong pinipikon siya? Yung tungkol sa success story mong topic? Why, Amira? Ikinakahiya mo na ba ako ngayon dahil sa kalagayan ko? May sarcasm na tono sa tanong nito. Bakit? Ano bang relasyon ninyo ni Errol? For fuck's sake, Caleb, huwag mong bigyan ng mali siyang pagkakaibigan naming dalawa ni Errol. Singhal niya rito. At kung sakali mang meron ngang something sa aming dalawa, I don't think may karapatan ka pang makialam doon. Why not? Baka nakakalimutan mo. Technically, mag-asawa pa rin tayong dalawa. Dahil hindi pa naman napaprocess ang annulment natin, remember? Damn it, Caleb. Hindi ka na nakakatawa. Yamot na sabi niya. Naiinis siya rito. And yet, habang tinititigan niya ito, parang unti-unti naglalaho ang lahat ng hinanakit na nararamdaman niya para rito. Shit! This is insane. Bakit ba ganito siya kahina pagdating sa lalaking ito? Amira, magsama tayong muli. Ayusin natin ang lahat. Pakiusap nito sa kanya. Tumayo ito kahit na nahihirapan. Naglakad ito patungo sa kanya. Muntikan pa itong madapa sa pagmamadali. Mabuti na lamang nasalo niya. Nagulat siya nang siilin siya nito ng halik sa kanyang mga labi. Nagulat siya hindi sa ginawa nito, kundi sa epekto ng halik nito sa kanyang katauhan. Heto na naman siya. Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil nakakalimot na naman siya. Mas malakas ang puwersa ng kanyang puso kaysa sa sinasabi ng kanyang utak. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili. Pero hindi naman niya masaway si Caleb at hinto ang pagtugon sa mga halik nito. Unti-unti nasusumpungan niya ang sarili na siya mismo ang kusang nagbibigay ng mga halik dito. God, bakit ba ako ganito kahina pagdating sa lalaking to? Bakit ba parang may sariling isip ang puso ko? Ni hindi ko masaway sa pagiging hibang sa lalaking to. Heto na naman ba siya? No, hindi na niya dapat payagan pang makapasok sa buhay niyang lalaking ito. Hindi na niya dapat hayaan pang guluhin nitong muli ang buhay niya. Nakaplano na ang lahat sa kanya. Bakit pinapayagan na naman niyang makapasok ang distractions? Kinailangan niyang kumuha ng lakas para mapigilan ang nararamdaman. Kahit tumututol ang kalooban niya, nagpilit siyang kumawala sa mga bisig nito. Stop it, Caleb. Tigilan na natin to. Amira, what do you want? Sex? Sige, ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Total naman, sex lang naman to eh. Damn it, Amira! Akala mo ba katawan mo lang ang habol ko sa'yo, ha? For fuck's sake, Amira! Kung sex lang ang habol ko sa'yo, di sana naghanap na lang ako ng mas batang babae na makikikama ko. Singhal nito sa kanya. Pinamulahan siya ng muka.
Para siyang nainsulto na parang sinabi nitong hindi siya bumabata para magpakipot pa. Sa bagay, 29 na siya. Maraming taon rin ang nasayang sa paghihintay niya sa lalaking ito. Hanggang sa mapagod siyang umasa pa. Muli siyang napaiyak. Hindi na nga pala ako bata. Malapit na nga palang mawala sa kalendaryong edad ko. Ang dami kong nasayang na panahon sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kaya this time, sabi niyang pinayad ang kanyang mga luha. This time gusto ko namang pag-ukulan ng pansin ng sarili ko. Amira! Ngunit parang wala siyang narinig. Lumabas na siya ng bahay nito. Masyado nang malalim ang sugat na nilikha ni Caleb sa buhay niya para makipagbalikan na naman siya ditong muli. Aayusin muna niya ang sarili niya. Kapag handa na siya, kapag alam niyang mas mahal na niya ang sarili niya kaysa dito, baka sakaling may pag-asa pa silang dalawa. Tumawag siya ng taxi saka nagmamadaling sumakay. Habang pauwi walang patid ang luha niya. Napakagatlabi siya. Matindi rin pala ang pinagdaanan nito habang iniisip niyang pinabayaan silang mag-ina ni Caleb. Muntikan pa itong mamatay sa katarantaduhan ni Karina. Tama nga ba ngayon? Nalayuan niya ito. Ngayong kailangan siya nito. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, parang bigla siyang natauhan. Ngayon higit na kailanman, dapat patunayan niya kung gaano niya ito kamahal. Inutusan niya ang driver na bumalik sa pinanggalingan niya. To hell with everything. Susugal siyang muli sa pag-ibig. Alam niyang ito naman talaga ang makapagpaligaya sa kanya. Nang makapagbayad sa taxi, nagmamadali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay ni Caleb. Caleb! Sigaw niya habang kinakalampag ang pinto nito. Sa takot na baka nagbago na naman ang isip nito. Bakit nga ba niya naisipang layuan na naman ito? Hindi ba ito naman ang pinakaaasam niya? Iyon sandaling magkasama sila ng pinakamamahal niyang asawa. Katulong ni Caleb ang nagbukas sa kanya ng pinto. Hindi pa man ito nakakapagsalita, tumakbo siyang papasok sa loob ng bahay habang tinatawag ang pangalan ng asawa. Caleb! Caleb! Ang lakas-lakas ng tibok ng puso niya. Nasa kwarto po siya, ma'am. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto. Narinig niyang lagaslas ng tubig ng banyo. Caleb? Inoff ni Caleb ang shower nang may maulunigan na tumatawag sa kanya. Tumalas pang lalo ang pandinig niya simula na manghina ang kanyang mga mata. Caleb! Dinig niya ang tawag muli ng isang babae na pamilyar sa kanya. Parang may mga dagang nag-uunahang kumaripas ng takbo sa kanyang dibdib. Dinampot niya ang tuwalya na nakasampay sa rack, saka itinapis iyon sa kanyang bewang. Para pa siyang natataranta ng pagbuksan nito ng pinto. May nakalimutan ka pa bang sabihin? Tanong niya rito. Nagulat siya nang siilin siya nito ng halik. Nasasabik na tinugon niya ang halik na iyon ni Amira. Hindi siya makapaniwala na babalikan pa siya nito matapos nitong sabihin sa kanya na matagal na silang tapos. Ngayon niya natiyak na talagang mahal pa rin siya nito. At mahal na mahal rin naman niya ito. Ibig bang sabihin ito, pinapayagan mo na akong makabalik sa buhay mo? Sa buhay ninyong mag-ina? Paniniyak niya. Pansamantalang huminto sa paghalik para masagot nito ng maayos ang kanyang katanungan. Gusto niya maging malinaw ang lahat sa kanila ni Amira. He's not getting any younger at pagod na siya makipaglaro. Gusto na niya maging masaya. Gusto na niyang magsimula ng buhay kasama ang kanyang mag-ina. Ano ba sa palagay mo? Mas lalong hindi kita pwedeng iwanan sa kalagayan mong yan, Caleb. Besides, kahit kailan naman, hindi ka nawala sa buhay ko. I mean, hindi ka nawaglit sa isipan ko. Kung kinakaawaan mo lang ako, kaya mo gusto makipagbalikan, stop it. Hindi ako namamalimos ng awa mo. I love you. At gusto ko kung makikipagbalikan ka sa akin dahil mahal mo ko at hindi sa kung ano paman. Sa palagay mo, kung hindi kita mahal, lulunukin ko ang pride ko para lang balikan ka, ha? Lapit na ako sa bahay pero pinabalik ko ang taxi para lang sabihing mahal na mahal kita. Napangisi siya, saka muli itong kinabig at siniil ng halik. This time mas mainit, mas mapusok. Hinayaan niyang malaglag ng tuluyan ng tuwalyang nakatapis sa kanyang bewang. Damn you, Caleb, bulalas ni Amira. Nang maramdaman ang naghuhumindig niyang pagkalalaki na nakadikit sa mga hita nito. Napatawa siya, saka naging seryoso ang muka.
Gusto kong magsama na ulit tayo at payagan mo ako na makausap ang buong pamilya mo para makahingi ng tawad sa lahat ng pasakit na binigay ko sa'yo at sa buong pamilya mo. Hinawakan nito magkamila niyang pisngi. Talaga bang desidido ka na? Napangatawanan ako? Hindi na ako gaya ng dating Amira na iiyak na lang sa isang tabi kapag nasasaktan, Caleb. Marunong na ako lumaban ngayon. Higit sa lahat, gusto kong ipaalala sa'yo na hindi na lang sa'yo umiikot ang buhay ko ngayon. May career akong gustong pag-ukulan ng pansin. At hindi ako 24 hours na maghihintay lang kung kailan ka uuwi. Isa pa, ayoko ng asawang lasinggero. Ayoko ng babaero. At higit sa lahat, kailangan kami ni Gertrude na maging priority mo. Hindi ang ibang tao. At higit sa lahat, kailangan kainin mo ang lahat ng pagkain lulutuin ko para sa'yo. Sunod-sunod na sabi nito sa kanya. Napangisi siya. Alam kong gago ako noon. And to tell you the truth, sarili ko ang pinahihirapan ko sa tuwing tinatanggihan ko mga pagkain piniprepare mo para sa akin. Alam mo ba yun? Aniya rito. God, ilang beses kong nag-attempt na kainin ng breakfast na piniprepare mo. But I was stupid para unahin ang pride na nararamdaman ko. And I am sorry. Nung nawala ka, hinahanap-hanap ko ang lahat ng pag-aasikaso mo. Oh, kaya pala enjoy na enjoy kang pa nagsisilbihan ka ni Karina. Kahit hindi niya nakikita ang reaksyon ng mukha nito, alam niyang humahaba ang nguso nito kapag nababanggit ang pangalan ni Karina. Hindi naman kaila sa kanya na pinagsesilosan talaga nito si Amira. Don't tell me na hanggang ngayon pinagsesilosan mo pa rin siya. Alam kong siyang first love mo, sagot nito sa kanya. Pero hindi totoong kasabihang first love never dies. Kasi nung makilala kita, tuluyan ang nawala ang nararamdaman ko para sa kanya. I know, malaki ang kasalanan ko kay Karina dahil ginamit ko siya para pasakitan ka. Kaya hindi ko siya masisisi kung magalit siya sa akin ng ganun. Sabi niya rito, habang hinahaplos ang mukha nito. Hindi ako makapaniwalang magagawa niyang magpakamatay. Mahinang sabi ni Amira, kahit naiinis ako sa ginawa niya sa akin, kahit kailan hindi ko iniisip na maging miserable ang buhay niya. I know, ani ang masuyo itong hinalikan sa noo. Kaya nga mas lalo kitang minahal dahil ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Buong pagmamahal na sabi niya sa babae. At gabi-gabi akong halos mamatay sa sobrang pangungulila sa iyo. Sa inyong mag-ina. Ani ang biglang nag-alala. Sa palagay mo tatanggapin pa kaya ako ni Gertrude? Magagawa pa kaya niya akong patawarin? Nag-aalalang tanong niya. Mahal na mahal ka ng anak natin, Caleb. Sabi nitong masuyong hinaplos ang mukha niya. At mahal na mahal rin kita. Humaba ang nguso niya. Kaya pala ilang beses mo kung pinagtulakan lumayo sa buhay mo. Kunwari nagtatampong sabi niya rito. Alam kong bakit hindi ba? Ikaw ang nagtulak sa akin gawin yun. I know and I'm sorry. Kinabig niya ito. Nang mahiga si Caleb sa tabi niya, buong pagmamahal na hinaplos nito ang mukha niya. I love you so much, Amira. And I love you too, Caleb. Sagot niyang pinikit ang mga mata. Malapit nang lumiwanag and yet tila wala pa rin itong kapaguran. Hindi na niya matandaan kung nakailan na nga ba sila ngayong araw na to. Basta ang alam niya, umaga pa lang nag-umpisa na sila. Nagpapahinga lang sila sandali para kumain pagkatapos magtatalik na naman sila na parang wala nang bukas. Siguro ay dahil gusto nilang makabawi sa mga panahong nasayang dahil sa kanilang mga pride. Napasimangot si Amira habang pinapanood ang guesting ni Caleb sa programa ni Miss Sherlyn. Hindi mapigilang makaramdam siya ng selos lalo na sa parting hinahawakan ni Sherlyn ang kamay nito habang kinikwento ni Caleb ang nangyari sa mga mata nito. Kaya naman hindi niya mapigilang hindi ito tanungin habang pauwi na silang dalawa sa bahay. May nakaraan ba kayo ni Sherlyn? Natawa si Caleb. Don't tell me pati siya pinagsisilosan mo. Sabi nitong ginagap ang kanyang mga kamay. Yayain ko ba kayong mag-ina na tumira sa bahay ko kung gusto kong mabuhay ng binata? Ngayon pang nakausap ko na ang buong pamilya mo at may blessing na silang lahat na magkabalikan tayong dalawa. Ayoko mabadshot na naman ako sa pamilya mo, Amira, no? Lalong-lalo na kay Gertrude. Humaba ang nguso niya. Bakit ang sweet naman yata ng Charlie na yun sa'yo? Saan ba papunta ang usapan nating to? Anitong inilapit ang bibig sa tenga niya. May time pa ba ako mambabae?
Sa'yo pa nga lang ubus na ang oras ko. Makahulog ang bulong nito sa kanya. Simula na magsama tayong muli, wala na akong pahinga sa kama ha. Namula ang mukha niya. Napatingin siya sa driver mula sa rearview mirror, saka bahagyang kinurot ang tagiliran ni Caleb. Ang lakas ng tawa nito. Maya-maya, sumeryoso ang mukha. Si Erald, alam na ba niya na nagkabalikan na tayo? May issue ka ba sa kanya? Baka kala mo, hindi ko alam na matagal nang may gusto sa yung lalaking yun. Kaibigan ko lang si Erald. Paniniyak niya rito. Sa'yo, kaibigan lang. Pero siya, alam kong may gusto yun sa'yo. Diretsahin mo na siya na kahit anong mangyari, wala siyang maaasahan sa'yo dahil pag-aari ko na yung puso mo. At si Tom, may communication pa ba kayo ng gagong yun? Wala na, no? Last usap namin nung ibinalita niya sa akin yung nangyari kay Karina. Sagot niya. Umayos ito ng upo. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat. Kailan mo balak bumalik sa Amerika para ma-check up uli ang mga mata mo? Gusto kong samahan kita pagbalik mo. Aniya rito. At huwag mo nang patagalin ang tungkol dyan ha. Don't worry. Kasama sa schedule ko next month. Ani to sa kanya. Saka bumaling sa kanilang driver. Wala bang shortcut? Parang kanina pa tayo sa daan ha. Tila inip na sabi nito. Saka bumuling-muli sa kanya. Mag-check-in na lang kaya tayo ngayon. Caleb! Aniya na parang nag-init na naman ang katawan habang naiisip kung bakit gustong-gusto na nitong makauwi ng bahay. Hindi na nga ito makahintay. Siniil na siya nito ng halik sa mga labi na parang walang pakailam sa driver. Hindi naman niya magawang tanggihan ang mga halik nito, kaya kahit nahihiya na may nakakakita sa kanila, nagpaubaya na lamang siya. Matagal na silang ikinasal, ngunit ngayon pa lamang sila nag-uumpisang mag-honeymoon. Kung tutuusin, ngayon pa lamang sila nagsasama bilang mag-asawa. Hindi na nila maibabalik pa ang mga nasayang na panahon, ngunit nangako sila sa isa't isa na they will make up for all those lost time. Ipinangako rin sa kanya ni Caleb na wala na siyang dapat na ipag-alala dahil hindi ito gagawa ng kahit na ano na muling ikakasira ng pagsasama nila. Magkahawa kamay pa sila na makarating ng bahay. Halata ang excitement sa mga mata nito nang tignan siya. Finally! Makahulog ang sabi nito sa kanya. Napangisi siya. Unti-unting naglaho ang masayang ngiti sa kanyang mga labi. Nang pagpasok nila ng bahay, makita doon si Chloe. Kalong-kalong ang anak nila. Nanlamig ang talampakan niya. Pakiramdam niya muling nagbalik ang lahat ng mga masasakit na nakaraan sa buhay niya. Habang tinitignan niya si Chloe. Nag-aalalang nilingon niya si Caleb. Surprise! Nakangiting bati nito sa kanila. Mukhang may namiss ako Chloe, sabi ni Caleb na nagulat rin sa pagkakita sa babae. Bumakas ang pagkabalisa sa mukha nito. Bakit ganyan ang mga mukha nyo? Hindi ba kayo masayang makita ako dito? Tanong nito. Saka hinagod ang buhok ng natutulog na si Gertrude. Nga pala, kanina pa ako dito. Heto nga't nakatulog na sa lap ko ang bata kahihintay sa inyo. Nagmamadaling kinuha ni Caleb si Gertrude kay Chloe, saka inabot sa kanya. Pumasok na kayo sa kwarto. Bulong niya sa asawa. Nagmamadali naman siyang tumalima. Gusto niyang pagalitan ng mga maids ni Caleb. Sa pagpapapasok ng mga ito kay Chloe, napapikit siya. May panggulo na naman ba sa buhay nila? Bakit para namang worried ka na nandito ako? Aren't you happy to see me? Caleb? Tanong ni Chloe sa kanya. At hindi ko alam na nagkabalikan na pala kayo ng babaeng yun. Tila nanunumbat pang sabi nito. Di mo na ako pinuntahan, ni hindi mo na inalam kung ano nangyari sa buhay ko. Talagang pinabayaan mo na ako, Caleb. Naghihinanakit na tonong sabi nito sa kanya. I'm sorry, Chloe. Medyo marami lang akong kinakaharap na problema. But I'm happy na maayos na ang lagay mo. At hopefully, tuloy-tuloy ng lahat. Pilit ang mga ngiting sabi niya sa dalaga. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Mapaklangitin pinakawalan nito. Wala na akong pamilyang babalikan, Caleb. I don't know kung makakasurvive pa ako. Nakita niya ang mga luhang sumuong sa mga mata nito. Naalala niya noong maulila siya, kaya naiintindahan niya ang pakiramdam ni Chloe ngayon. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari, Chloe. Halos paanas lamang nasabi niya.
Hanggang ngayon, di pa rin niya mapaniwalaan na ang Ninong Samuel niya nagpapatay sa pamilya niya. At hindi pa rin nawawala ang galit niya kapag naaalala niya yon. At mas possible, ayaw niyang madamay si Chloe sa ginawa ng ama nito. Ayaw na niyang maulit pa na nagtanim siya ng galit sa mga maling tao. Hindi ko rin gusto ang mga nangyari at hindi ko mapapatawad ang magulang ko sa ginawa nila sa pamilya mo. Mahinang sabi ni Chloe sa kanya. But Caleb, gusto kong ipaalala sa iyo na bago mo ako naging kaibigan, naging anak nila ako. I know, hindi ko maipapangako magiging mabuti akong kaibigan sa iyo ngayon, Caleb. Babala nito sa kanya. Nawalan ako ng magulang. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari kay mommy. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o nagpakamatay na nang mamatay si daddy. Itong tumingon sa kanya na matiim. At tuwing naiisip ko ang babaeng yon, na siya ang naging dahilan kaya nagkaganito ang buhay ko. Walang kinalaman si Amira sa lahat ng nangyari sa buhay mo, Chloe. Mabilis na sabi niya rito. Nagkaganyan ka dahil sa kagagawan mo. Kaya huwag mo siyang sisihin sa pagkasira ng pamilya mo. Kung tutuusin, si Ninong Samuel ay nag-umpisa ng lahat ng to. Yung pagiging ganid niya sa perang dahilan, kaya pinatay niya ang pamilya ko. Sabi niyang biglang nagdilim ang paningin.